Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 15, 2025. Sa araw na ito ng Abril 15, maaari mong maramdaman na tila mas malalim ang iyong koneksyon sa iyong damdamin, isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa ang bumabalot sa iyo, na tila hinihila ka papasok sa pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili. Ang bawat kibot ng puso, bawat biglang emosyon, ay tila mas matindi ang dating ngayon. Sa pag-ikot ng araw, maaaring mapansin mong masensitibo ka hindi lamang sa iyong sariling saloobin, kundi maging sa damdamin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong empathy ay tumatalas, at habang mas nararamdaman mo ang sinasalo ng iba, nagkakaroon ka ng mas malalim na pagkaunawa sa kung paano nakaapekto ang emosyon sa mga kilos at desisyon ng bawat isa. Ang koneksyon mo sa iyong damdamin ay isang mahalagang kasangkapan upang mapalawak ang iyong kamalayan. Ang pagbibigay pansin sa kung paanong ang mga frustrasyon ay bumabalot sa iyong isipan ay hindi lamang makatutulong upang maunawaan mo ang iyong sarili ng mas buo, kundi makatutulong din ito upang maiwasan mong madala ng mga negatibong enerhiya na maaaring makasira sa iyong araw. Tandaan, ang bawat damdaming hindi natin binibigyang pansin ay nagiging aninong sumusunod sa atin, tahimik ngunit matindi ang impluensya. Ngayong araw, pagmasdan ang iyong galit, lungkot o pag-aalinlangan, huwag mong labanan agad. Sa halip, kilalanin mo sila bilang mga mensahero ng mas malalim pang katotohanan na nais lumitaw. Habang humihina ka ng malalim sa katahimikan ng introspeksyon, unti-unting magbubukas ang iyong isipan sa mga tanong na matagal mo nang isinasantabi. Ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Ano ang gusto mong marating? Ano ang nagbibigay saysay sa iyong araw-araw? Ang mga tanong na ito ay maaaring magsimula bilang mga bulong sa iyong isipan, ngunit habang binibigyan mo sila ng espasyo sa iyong puso, unti-unti silang nagiging gabay sa landas ng iyong espiritual at emosyonal na paglago. Ang pagninilay ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay isang aktibong hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa direksyong tunay mong nais tahakin. Ang iyong mga relasyon ay binibigyang liwanag ngayon, at ito ang panahon upang suriin hindi lamang ang mga salitang iyong binibigkas kundi ang intensyon sa likod ng mga ito. May mga pagkakataong pinipili mong manahimik o magtago sa takot na hindi maintindihan o masaktan. Ngunit ngayong araw, iminumungkahi ng langit na palitan ang takot ng katapatan. Ang bukas na komunikasyon ay hindi palaging madali, ngunit ito ang susi upang makabuo ng matibay na koneksyon na may malalim na pundasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, gamitin ang iyong damdamin bilang tulay at hindi bilang hadlang. Tandaan, ang pagiging totoo sa sarili ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Sa pagtanggap mo sa lalim ng iyong emosyon, magkakaroon ka ng pagkakataon na sirain ang mga pader ng pagdududa na matagal nang humahadlang sa iyong personal na paglago. Ito ang tamang panahon upang gawin ang mga hakbang na dati mong iniiwasan dahil sa kaba o pangamba. Minsan, ang kinatatakutan natin ay hindi ang kabiguan kundi ang posibilidad na magtagumpay. Yakapin ang kapangyarihan ng paghilom at pag-usbong. Ang bawat luha na nalaglag mo sa mga nakaraang buwan ay pataba sa lupa ng iyong kinabukasan. Magtanim ka ngayon ng tapang, at mamunga ito ng tagumpay sa mga darating na panahon. Ang araw na ito ay pagkakataong baguhin ang mga paniniwala na nagpapahina sa iyo. Sa halip na hayaang ang frustration ang magdikta ng iyong kilos, gamitin ito bilang inspirasyon upang gumawa ng makabuluhang pagbabago. Sa ganitong paraan, ang negatibong damdamin ay nagiging gabay patungo sa positibong aksyon. Tulad ng isang ibong nasugatan ngunit natutong lumipad muli, ikaw ay may kakayahang bumangon mula sa anumang pinagdaraanan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang magtagumpay, ang kailangan mo lang ay ang tapang na magsimula ulit araw-araw. Sa aspeto ng trabaho o karera, ang araw na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto ng pagkilala sa iyong kakayahan. Kapag ginamit mo ang emosyon bilang gabay sa paggawa ng mga desisyon, mas nagiging malinaw kung aling direksyon ang tama para sa iyo. Maaaring may mga tao sa paligid mo na magsisimulang makita ang tunay mong halaga, lalo na kung ikaw mismo ay nagsisimula na ring kilalanin at igalang ang sarili mong galing.
Sa larangan ng relasyon, ito ay panahon upang linangin ang lalim ng koneksyon, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng pakikinig at presensyang tunay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng tapang, lakas ng loob at sigasig. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok at panatilihin ang init ng damdamin sa mga ugnayan mo sa iba. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 11, 22 at 33, mga bilang na sumasalamin sa balanse, pag-unlad at lakas ng kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat, kung saan maaari mong ilabas ang iyong saloobin at makita ang ganda ng iyong sariling boses sa pagitan ng mga linya ng papel o screen. Bilang payo ngayong araw, alalahanin na ang damdamin ay hindi kalaban. Ito ay kasama sa iyong paglalakbay. Kapag pinili mong yakapin ang mga ito, at hindi labanan, mas madali mong mararating ang antas ng katahimikan na iyong hinahangad. Huwag matakot sa bigat ng iyong nararamdaman, sa loob nito ay ang binhi ng kaliwanagan. Ikaw ay malikhain, may kapangyarihang maghilom at magtayo ng bagong realidad para sa iyong sarili. Ang mga saglit na tahimik at puno ng pagmumuni ay hindi palaging tanda ng pag-atras, minsan, ito ang mismong hakbang patungo sa mas matibay na pag-usad. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng kaunting oras para sa pagpapasalamat. Ano man ang mga nangyari ngayong araw, mabigat man o magaan, lahat ng ito ay bahagi ng paglago mo bilang isang tao. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa laki ng naabot, minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang ngumiti pagkatapos ng isang araw na puno ng emosyon. Hayaan mong ang gabi ay maging pagkakataon ng paghilom, pagpapahinga, at paghahanda para sa panibagong pag-asa bukas. Patuloy mong paalalahanan ang iyong sarili na ikaw ay narito, hindi upang takasan ang iyong damdamin kundi upang maranasan ang mga ito ng buo, sapagkat sa ganitong paraan mo natutuklasan kung sino ka talaga. Ang araw na ito ay paalala na kahit sa gitna ng pagkalito at kabiguan, laging may liwanag na handang tumanglaw sa iyong daan. Manalig, magmahal, at magpatuloy, dahil ang iyong kwento ay patuloy pang isinusulat, at bawat pahina ay may karapatang maging maganda. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 15, 2025. Sa ika-15 ng Abril, mararamdaman mo ang malalim na koneksyon sa iyong pinagmulan, sa kasaysayan ng iyong pamilya, at sa mga tradisyon na matagal nang nakaugat sa iyong puso. Ang araw na ito ay parang tahimik na paanyaya mula sa iyong mga ninuno, isang bulong mula sa nakaraan na nagtuturo kung paano mo mabubuo ang kinabukasan. Habang nilalakbay mo ang araw, bigyan mo ng panahon ang sarili upang magnilay kung paano binubuo ng iyong pinagmulan ang iyong pagkatao, at kung paano nito hinuhubog ang landas na iyong tinatahak. Ang mga ugat ng ating pagkatao ay hindi lamang nagbibigay lakas kundi nagsisilbing gabay sa mga panahong tila hindi natin alam kung saan tutungo. Sa tuwing bumabalik tayo sa ating pinagmulan, natatagpuan natin ang ating sarili. Sa araw na ito, mahalaga ang pagbibigay-pugay sa mga aral ng nakaraan, sapagkat dito mo matutuklasan ang karunungan na magdadala sa iyo ng malinaw na direksyon at tiwala sa sariling kakayahan. Habang nakikibagay ka sa enerhiya ng araw, mapapansin mong ang iyong espiritual na paglalakbay ay nagiging mas malinaw at matalas. Ang panahong ito ay nagsisilbing salamin na hindi lamang nagpapakita kung sino ka sa kasalukuyan, kundi pati kung sino ang nais mong maging. Sa likod ng katahimikan ng araw ay may lakas na nagtutulak sa iyo upang bumaling sa loob, upang suriin ang iyong mga paniniwala, ang iyong mga pangarap, at ang mga aspeto ng iyong pagkatao na nais mong paunlarin. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso at pagninilay, maaari mong simulan ang mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu. Ang pagmumuni ay isang sagradong hakbang, isang pagkakataon upang linisin ang kaluluwa mula sa mga alalahanin, at muling itanim ang hangarin na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Sa ganitong paraan, mabibigyan mo ng halaga hindi lamang ang iyong espiritual na pag-unlad kundi pati ang iyong papel sa mas malawak na kabuuan ng buhay. Habang tinutugunan mo ang mga emosyon sa araw na ito, maaaring maramdaman mo rin ang bigat ng pagtatanggol sa sarili, lalo na kung may mga pananaw na tila salungat sa mga pinanghahawakan mong paniniwala. Ang iyong damdamin ay maaaring uminit kapag may nagtangkang questionin ang iyong mga tradisyon o kung paano mo pinahahalagahan ang iyong nakagisnan. Ngunit sa halip na hadlangan ang bagong ideya, paalalahanan mong maaari kang maging bukas na tagapamagitan.
Sa halip na pagtatanggol, hayaang ang iyong mga salitang may paggalang at pangunawa ang maging tulay upang makabuo ng koneksyon at hindi hidwaan. May kalayaan kang magpakatotoo habang pinapakinggan ang damdamin ng iba. Dito mo mahahanap ang tunay na lakas, hindi sa pagtutol, kundi sa pag-unawa. Sa bawat pag-uusap na iyong papasukin, maglaan ka ng espasyong pinaghaharian ng paggalang at pagkakaunawaan. Mula rito, maaari kang makatanggap ng mga pananaw na magpapayabong hindi lamang sa iyong isipan kundi pati sa iyong puso. Habang ikaw ay lumalakad sa kabuuan ng araw na ito, bantayan mo ang bawat damdaming sumisibol sa iyong dibdib. Ang bawat emosyon, masaya man o malungkot, kalmado man o magulo, ay may dahilan at layunin. Sa halip na labanan ang nararamdaman mo, yakapin ito bilang bahagi ng iyong pagkatao. Sa pag-unawa sa iyong emosyon, matututo kang balansihin ang iyong matibay na pagkakapit sa tradisyon at ang pangangailangang maging bukas sa mga pagbabagong maaaring magdala ng mas malawak na pag-unawa sa iyong paligid. Ang balanse na ito ay magdadala ng kapayapaan hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati sa mga taong malapit sa iyo. Makikita mo na kapag pinayagan mong magsanib ang luma at bago, ang nakaraan at kasalukuyan, ay mas nagiging buo ang iyong pagkatao, mas may direksyon, mas may lalim. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay kahel. Ang kulay na ito ay sagisag ng sigla, paglikha, at pagkonekta sa mas mataas na anyo ng enerhiya. Ang pagdadamit ng kahel o paggamit ng bagay na may kulay na ito ay magpapaalala sa iyo na ang lakas ay nasa loob mo, at ikaw ay may kakayahang magbigay at tumanggap ng inspirasyon. Ang maswerteng mga numero para sa araw na ito ay 7, 9, at 16, mga bilang na kumakatawan sa intuisyon, pagkaunawa, at panloob na karunungan. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsasagawa ng simpleng ritual ng pag-alala sa iyong pamilya, maaaring ito ay panalangin, pagsindi ng kandila, o kahit simpleng pagbalik-tanaw sa mga alaala na puno ng pagmamahal. Ang mga gawaing ito ay magdadala ng sagradong koneksyon sa iyong puso at mas lalong magpapatibay sa iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, dalhin mo ang lahat ng iyong natutunan mula sa mga damdaming na ipahayag, sa mga bagong ideyang natanggap, hanggang sa mga paalala mula sa iyong nakaraan. Hayaan mong ang lahat ng ito ay maging bahagi ng iyong kwento, ng iyong paglalakbay tungo sa mas masigla, mas may layunin, at mas makabuluhang pamumuhay. Ang mga araw tulad nito ay hindi lamang basta dumaraan, sila ay nagsisilbing daan para sa panibagong simula. Ang iyong ugnayan sa tradisyon at iyong kakayahang tanggapin ang pagbabago ay isang natatanging kombinasyon na makakatulong sa iyong patuloy na pag-unlad. Sa mundong puno ng pagbabago, ikaw ay isang haligi, matatag ngunit marunong makinig, bukas sa pagkatuto ngunit nakaugat sa pagkatao. Ikaw ang patunay na ang lakas ay hindi lamang nakikita sa paninindigan, kundi sa pagiging bukas ng puso. Kaya sa pagsapit ng gabi, sa gitna ng katahimikan, magpasalamat ka sa sarili mo. Pasalamatan mo ang iyong kakayahang magmahal, magpatawad, at matuto. Pasalamatan mo ang iyong mga ninuno sa mga aral na iniwan nila sa iyo at sa biyaya ng pagdadala ng kanilang alaala sa bawat hakbang ng iyong buhay. Tandaan mo, bawat araw ay isang pahina ng iyong kwento. At sa pahinang ito, nakasulat ang isang Taurus na matatag, mapagmahal, at patuloy na sumisikat sa liwanag ng kanyang pagkakakilanlan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril Queens, 2025. Ngayong Abril Queens, isang makapangyarihang alon ng enerhiya ang bumabalot sa iyo, Gemini. Sa bawat hakbang mo, tila ba'y may sinag ng liwanag na dumadaloy mula sa iyong likas na mapaglarong karisma. Ang iyong natural na kakayahang umakit, umiti, at makipag-ugnayan ng walang kahirap-hirap ay lalong nangingibabaw ngayon. Ang simpleng pakikipag-usap, ang mabilis na sulyap, at ang hindi inaasahang pagngiti ay tila may kapangyarihang magpabago ng mga koneksyon at damdamin ng mga taong nakakasalamuha mo. Ang iyong presensya ngayon ay may dalang ningning, isang liwanag na hindi madaling baliwalain. Sa mga interaksyong ito, mahalagang maging mulat sa kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga iniisip at sa mga ugnayang iyong binubuo. Habang ikaw ay lumalapit sa iba, makikita mong ang bawat pagkikita ay may dalang layunin. Ang iyong pagiging magnetiko ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para rin sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa kapwa. Sa bawat pagtanggap ng ngiti, sa bawat pagtugon sa isang simpleng tanong, naroon ang pagkakataong mas makilala mo ang iyong tunay na nais, mga pangarap na tahimik mong iningatan, at mga damdaming hindi mo pa nais ilahad. Ngayon, ang mas malalim mong intuisyon ay parang tinig na mahina subalit matalim.
May mga bagay na matagal nang natatago sa likod ng iyong isipan, mga sikreto, mga alaala, at mga hindi pa nasusumpungang katotohanan na biglang lulutang at maririnig mo ng buo. Sa mga sandaling ito, hindi mo kailangang matakot. Sa halip, yakapin mo ang mga pagbubunyag na ito sapagkat dala nila ang susi sa iyong paglaya mula sa pag-aalinlangan. Ang mga bagay na dati mong tinatakasan ay ngayon ay maaari mong harapin ng may lakas ng loob at pagtanggap. Ang mga revelasyong ito ay nagbibigay liwanag sa mga desisyong ginawa mo noong nakaraan. Bawat pagpili, bawat liko ng landas ay may dahilan. Ang pag-unawa sa mga ito ay tila pagtanggap sa isang bahagi ng iyong sarili na dati mong tinatalikuran. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong mga nagawang tama at mali, mas lalalim ang iyong kaalaman sa sarili, isang kaalamang magagamit mo sa pagtatakda ng direksyon na nais mong tahakin mula ngayon. Ang daan ay hindi kailangang maging perpekto, ngunit maaari itong maging mas makahulugan kung may kasamang kamalayan, pakikiramdam, at katapatan sa sarili. Sa iyong pagninilay, yakapin mo ang kapangyarihan ng pasasalamat. Isipin mo ang mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay, ang mga nagturo sa iyo ng leksyon, ang mga nagbigay ng saya, at maging ang mga nagdulot ng sakit. Lahat ng ito ay naging bahagi ng paghubog sa iyo bilang isang matatag at mas malalim na nilalang. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi pagpapasakop, kundi pag-angat ng damdamin tungo sa paghilom. Ito rin ang unang hakbang sa pagpapalaya sa sarili mula sa mga bigat na hindi mo na kailangang dalhin pa. Magtakda ka ngayon ng mga intensyon. Hindi kailangang maging komplikado ang mga ito. Magsimula sa simple, kagustuhang mapayapa ang isip, layunin na mapanatili ang positibong pananaw, at ang hangaring magmahal ng mas totoo. Sa paglalagay ng mga layuning ito sa iyong puso, lumilikha ka ng daang patungo sa isang kinabukasang naayon sa iyong pinakamalalim na hangarin. Habang umaalab ang paligid sa init ng damdamin at posibilidad, gamitin mo ito bilang gasolina sa iyong mga pangarap. Hindi sapat na mangarap lamang, ngayon ay panahon na upang kumilos, upang maniwala, at upang unti-unting isakatuparan ang matagal mo ng minimiti. Ang inspirasyong ibinibigay sa iyo ng araw na ito ay parang apoy na dapat alagaan. Hayaan mong gabayan ka ng iyong damdamin, ng iyong panaginip, at ng iyong pananampalataya sa sarili. Sa pagtanggap sa kagandahan ng kasalukuyan at sa karunungang dulot ng nakaraan, matutuklasan mong ang bawat hakbang mo ngayon ay may saysay, may direksyon, at may layunin. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring may makakilala ka ngayong bagong tao na magbibigay sa iyo ng inspirasyon o motibasyon. Maging bukas sa posibilidad ng pagkakaibigang magbubukas ng pinto sa mas malalim na damdamin. Sa trabaho o karera, ito ang panahon upang linangin ang iyong mga kakayahan sa komunikasyon at pagpapahayag ng ideya. Gamitin ang iyong talino at karisma upang magpakita ng inisyatiba at tapang sa pagharap sa mga hamon. Sa usaping pinansyal, magandang panahon ito upang pag-isipan ang long-term goals at magplano ng mas matatag na kinabukasan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul na bughaw, kulay ng kaliwanagan, tiwala, at kapayapaan. Magsuot ng damit o bagay na may ganitong kulay upang madagdagan ang iyong sigla at panloob na kapayapaan. Ang iyong maswerteng numero ay 12 at 35. Gamitin ang mga numerong ito sa mga desisyong kailangan ng kumpiyansa at pakiramdam. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pakikinig sa sarili mong damdamin at pakikinig sa sinasabi ng iba. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan mo hindi lamang ang mga tao sa paligid mo kundi pati na rin ang sarili mong hangarin. Ang mahalagang paalala para sa araw na ito ay ang pagpapatawad. Hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili mo. Ang mga pagkakamaling ginawa mo ay bahagi lamang ng mas malawak na paglalakbay. Huwag mong hayaang pighati ang mamuno sa iyo, bagkus, hayaang ito'y maging paalala na kaya mong magbago at lumago. Sa bawat hakbang na may pasensya, sa bawat hakbang na may kababaang loob, mas napapalapit ka sa bersyon ng sarili mong matagal mo nang pinapangarap maging. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ka ng tahimik na sandali para sa sarili. Huminga ng malalim, damhin ang kapayapaan, at ipikit ang iyong mga mata habang inaalala ang mga magagandang nangyari. Pasalamatan mo ang sarili mong lakas, tapang, at kabutihang loob. Ipagpatuloy mong sundan ang liwanag na dala ng iyong karisma at intuisyon. Ang araw na ito ay paalala na sa bawat sandali ng pagkamulat, sa bawat hakbang ng pag-unlad, naroon ang posibilidad na mamuhay ng may mas malalim na kahulugan, pagmamahal, at kagalakan. Ikaw ay isinilang upang maging liwanag sa kadiliman ng iba.
Huwag mong ikubli ang iyong liwanag, yakapin mo ito, itanghal mo ito, at ipasa mo ito sa iba. Magtiwala ka na ang kinabukasan mo ay punong-puno ng pag-asa at biyaya. Patuloy kang maging totoo sa sarili, at ang universo ay magbubukas ng daan para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 15, 2025. Ngayong Abril 15, habang ang buwan ay nananatili sa makapangyarihan at malalim na yakap ng Scorpio, ikaw ay hinahandugan ng mas pinatinding antas ng intuisyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila isang ilaw na lumiliwanag sa madidilim na sulok ng iyong isipan at damdamin. Ang iyong likas na kakayahan na maramdaman ang hindi sinasabi at maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga kilos at salita ng iba ay lalong umiigting ngayon. Maaaring maranasan mong tila may hinahatak kang emosyon na hindi mo agad maintindihan, ngunit ang mga damdaming ito ay naglalaman ng mahalagang mensahe mula sa iyong kalooban. Ito ay isang paanyaya upang tumigil at magmuni-muni, upang payagan ang sarili mong suriin kung paanong ang iyong mga damdamin ay humuhubog sa paraan ng iyong pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa paligid mo. Habang sinusuri mo ang lalim ng iyong emosyon, mapapansin mong mas lumilinaw ang iyong pananaw sa kung anong klaseng koneksyon ang tunay na nagpapalusog sa iyong pagkatao. Ang mga pag-uusap ngayon ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan, at ang simpleng pakikiramay o pagbibigay ng oras ay makapagbibigay ng matinding aliw hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga taong kailangan ito. Sa bawat sandaling may tunay na pakikinig, may paggaling. Kaya't ituring ang araw na ito bilang isang regalo, isang pagkakataon na higit mong makilala ang sarili mo sa pamamagitan ng mga damdamin na dati iniiwasan mong pansinin. Hayaan mong ang kalalimang ito ay maging daan upang lumaya mula sa bigat ng hindi pa nasasambit na saloobin. Sa mas malalim na antas, ngayong araw ay may pagkakataon ka ring bitawan ang mga bahagi ng iyong sarili na hindi na nakatutulong sa iyong pag-unlad, lalo na ang sobrang pagpapahalaga sa panlabas na anyo o pag-aalala sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Maaaring matagal mo nang kinikimkim ang mga insecurities na batay sa panlabas na pamantayan, ngunit ngayon ay isang magandang panahon upang tuluyang yakapin ang katotohanang ang iyong tunay na halaga ay hindi nasusukat sa paningin ng ibang tao. Ang iyong kabutihan, pagiging tapat, at kakayahang magmahal ay sapat na dahilan upang igalang mo ang sarili mo. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa iyong sentro, ang iyong puso at konsensya, makikita mo ang mas malawak na landas patungo sa mas makabuluhang koneksyon at pakikipagkapwa. Sa mga relasyon, ito ang panahong dapat mong paligiran ang sarili mo ng mga taong nagpapalakas sa iyo, mga taong marunong makinig, sumuporta, at tunay na nagmamalasakit. Ang mga kaibigan at kapamilyang nagbibigay inspirasyon ay magiging mahalagang bahagi ng iyong emosyonal na katatagan ngayon. Sa gitna ng kaguluhan o emosyonal na kalituhan, sila ang magiging ilaw mo. Kaya't piliin mong ibuhos ang iyong oras sa pakikipag-ugnayan sa mga taong nagpapataas ng iyong enerhiya, hindi yung sumisipsip nito. Maging bukas sa mga di inaasahang usapan na magbubukas ng bagong pangunawa at pagmamahal, sapagkat sa araw na ito, bawat koneksyon ay maaaring magsilbing tulay patungo sa panibagong pananaw. Ngunit mag-ingat din dahil sa tindi ng enerhiya ng buwan ngayon, maaaring maging mas sensitibo ka kaysa karaniwan. Ang mga damdamin ay maaaring bumalot sa iyo ng biglaan, kasama na ang lungkot, galit, pangungulila, o matinding tuwa. Mahalaga ngayon na matutunan mong i-channel ang mga damdaming ito sa mga makabuluhang bagay. Maaari mong subukan ang pagsusulat, pagpipinta, pakikinig sa musika, paglalakad sa likas na kapaligiran, o simpleng tahimik na pagmumuni-muni upang maibsan ang bigat sa iyong puso. Sa halip na hayaan ang damdamin na magdulot ng hindi pagkakaunawaan, gamitin mo ito bilang gasolina para sa pagmamahal, pag-unawa, at pagpapatawad. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, karunungan, at espiritual na koneksyon. Isuot ito o dalhin sa iyong paligid upang mapanatili ang kalmado at balanse. Ang maswerteng numero mo ay 3 at 11, mga numerong nagdadala ng enerhiya ng pagbuo ng matatag na pundasyon at ng bagong simula. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng liham sa sarili. Ilabas mo ang iyong damdamin sa papel at hayaang magsalita ang puso mo. Ang simpleng gawain ito ay makapagpapalinaw ng iyong direksyon at magbibigay sa iyo ng emosyonal na ginhawa. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mo na ang tunay na kapangyarihan mo ay nasa iyong puso. Ang damdamin mo ay hindi kahinaan kundi sandigan ng iyong koneksyon sa mundo.
Ikaw ay isang taong kayang magmahal ng buo, magpakumbaba sa kabila ng sakit, at magbigay ng pag-asa sa iba kahit ikaw mismo ay may dinadalang bigat. Kaya't huwag mong maliitin ang kakayahan mong gumaling at magpagaling. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang gabi ay dumarating, bigyan mo ng sandali ang iyong sarili upang huminga ng malalim at kilalanin ang mga maliliit, ngunit makabuluhang tagumpay mo ngayong araw. Pahalagahan ang mga tahimik na sandali, ang mga simpleng ngiti, at ang mga salitang bumuo sa puso mo. Ito ang araw na hinihintay mo, isang araw ng pagpapalaya, pagpapatawad, at pagkakaroon ng panibagong pananaw. Lumakad ka sa direksyong pinaparamdam ng puso mo. Hayaan mong ang gabay ng iyong damdamin ang magdala sa iyo sa mas maliwanag na bukas. May pag-asa. May kapayapaan. At higit sa lahat, may bagong simula. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril Queens, 2025. Ngayon, Leo, ang iyong likas na kagandahan, ningning, at kaakit-akit na presensya ay lalong tumatampok habang nilalakbay mo ang mga enerhiya ng Abril Queens. Ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang tumingin sa loob ng iyong sarili, upang tuklasin ang tunay na ikaw, ang di mapapantayang kaluluwa na naninirahan sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa bawat sandaling lumilipas, hinihikayat ka ng universo na magnilay at tanungin ang iyong sarili kung may mga damdaming nauukol sa kasakiman, pangangailangan, o pagkagusto na maaaring nagpapalabo sa iyong isipan at kilos. Ang mga ganitong damdamin, kapag di namamalayan, ay maaaring maging hadlang sa kalinawan ng iyong landas. Ngunit sa halip na katakutan ang ganitong pagsusuri sa sarili, yakapin mo ito bilang isang pagkakataon upang linisin ang iyong puso at isipan. Ang mga emosyon at alaala na matagal nang nakabaon ay maaaring muling lumitaw ngayon, at habang maaaring ito ay magdala ng panandaliang pagkalito o sakit, ito rin ay isang paanyaya ng kapalaran upang bitawan ang mga pasaning hindi na nakakatulong. Ang pagbabago ay hindi madaling hakbangin, ngunit sa bawat pagtanggap sa anino ng kahapon, isang pintuan ang bumubukas patungo sa mas maliwanag at mas payapang hinaharap. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa personal na paglago. Sa gitna ng katahimikan at pagmumuni-muni, maaring madiskubre mong ang iyong tunay na karisma ay hindi lang nakikita sa panlabas mong anyo kundi sa iyong panloob na liwanag. Isang liwanag na patuloy na nagliliwanag sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan. Sa pagbubukas mo ng iyong puso sa katotohanan ng iyong damdamin, binibigyang daan mo rin ang sarili mong umangat sa isang mas mataas na antas ng kamalayan. Ito ang simula ng paglalakbay patungo sa mas matatag at tunay na bersyon ng iyong sarili. Sa usapin ng mga pangunahing aspeto ng buhay, relasyon, trabaho, kalusugan, at personal na pag-unlad, ang araw na ito ay nagbibigay ng malinaw na paalala. Huwag matakot magbago at huwag matakot huminto sandali upang tanungin ang sarili. Masaya pa ba ako sa kung nasaan ako? Sa larangan ng relasyon, maaaring magkaroon ng malalim na usapan o bigla ang pag-unawa sa damdamin ng isang mahal sa buhay. Sa trabaho, ang iyong kumpiyansa at natural na leadership ay magdadala sa iyo ng respeto at maaaring bagong oportunidad. Sa kalusugan, ugaliin ang pagpapahinga, tamang pagkain, at pagmumuni-muni upang maibalik ang balanse ng katawan at isipan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kahel, isang kulay ng lakas ng loob, kagalakan, at muling pagsisimula. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang hikayatin ang positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 5, at 11, mga numerong nagsasabi ng pagkilos, koneksyon, at bagong simula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat sa isang journal o paglalakad sa kalikasan. Ang mga ito ay makakatulong upang mailabas ang bigat sa damdamin at magbigay linaw sa kung ano ang iyong tunay na nararamdaman. Mag-ingat din sa mga desisyong ginagawa base sa damdamin lamang. Habang mahalagang pakinggan ang puso, siguraduhin din kinokonsulta mo ang iyong lohika. Ang balanse ng damdamin at pag-iisip ang susi sa tamang hakbang. At sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pagkalito, huwag mag-atubiling humingi ng tulong o gabay mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang lakas ay hindi lamang nakikita sa pagharap ng mag-isa, kundi sa pag-alam kung kailan dapat humingi ng suporta. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Ang universo ay laging nasa iyong tabi, tahimik na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong mas mataas na layunin. Bawat hakbang mo ay bahagi ng mas malawak na kwento na iyong sinusulat araw-araw.
Ang araw na ito ay isa sa mga pahina ng iyong kwento, pahina ng muling pagtuklas, pagbabalik loob, at pagyakap sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Pasalamatan ang iyong sarili sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Pasalamatan ang mga karanasang nagturo sa iyo kung paano mas magmahal, mas umunawa, at mas tumanggap. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang piliin ang kabutihan, katotohanan, at kaginhawaan ng loob. Kaya Leo, magpatuloy ka sa iyong landas. Huwag matakot magbago, huwag matakot tumingin sa loob. Sa bawat pagbabalik loob sa iyong sarili, mas lalo kang lumalapit sa tunay mong kalayaan. Lumaban hindi dahil kailangan mong patunayan ang iyong halaga, kundi dahil alam mong ikaw ay may kakayahang magpabago ng mundo sa iyong sariling paraan. Ang iyong liwanag ay hindi kailanman kumupas, ito ay naghihintay lang na muli mong yakapin at ilahad sa buong mundo. Sa gabing ito, bago ka matulog, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga na may kapayapaan. Damhin mo ang katahimikan. Damhin mo ang katotohanang ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay palaging may bagong simula sa bawat paggising. Sa kinabukasan, dadalhin mo ang liwanag na iyong natuklasan ngayong araw, at magiging gabay ito hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa iba. Patuloy kang magsikap, magpakumbaba at magmahal. Ito ang daan ng isang tunay na Leo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 15, 2025. Ngayon, sa ilalim ng impluensya ng masidhing enerhiya, maaaring maramdaman mo ang isang malalim na pagnanais na siyasatin ang iyong mga iniisip at emosyon. Ang panawagan ng panahong ito ay hindi lamang upang lumutang sa ibabaw ng mga bagay, kundi upang talagang sumisid sa kailaliman ng iyong damdamin na parang isang manlalakbay sa karagatan ng iyong puso na naghahanap ng katotohanan, kaayusan, at kaliwanagan. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay hindi madaling lakbayin, ngunit sa sandaling payagan mo ang iyong sarili na marinig ang mga tahimik na bulong ng iyong isipan, mas madali mong maintindihan ang mga pinagmumulan ng mga damdaming maaaring nagdudulot ng pagkabigo o kawalang sigla sa iyong araw-araw na buhay. Kapag sinimulan mong tuklasin ang mga ugat ng isang problema na matagal nang nakatago sa ilalim ng iyong kamalayan, mapapansin mong hindi ito kasing hirap ng iniisip mo dati. Maaaring may mga salitang hindi nasabi, mga kilos na hindi na ipakita, o mga pangarap na minsang isinantabi, ngunit hindi tuluyang nawala. Ang bawat hibla ng damdamin na iyong sinusuri ngayon ay maaaring maging susi sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Kaya't huwag matakot na harapin ang iyong emosyon. Sa halip, yakapin mo ito na parang matagal mong kaibigan na muling bumisita upang ipaalala sa iyo kung gaano kakahalaga at gaano karami pang pwedeng maabot ng iyong damdamin sa positibong paraan. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, damhin ang ligaw at malikhaing diwa na namumuo sa loob mo. May mga ideya kang maaaring hindi mo pa nabibigyang pansin, mga proyekto o gawang sining na sabik ng maisakatuparan. Ang iyong pagnanais para sa kahusayan ay natural sa iyo, Virgo, ngunit ngayong araw, imbitahan mo ang sarili mong yakapin hindi lamang ang pagiging perpekto, kundi ang kasiyahang hatid ng paggawa ng isang bagay na tunay mong minamahal. Ang malikhaing lakas mo ay tulad ng isang ilog, patuloy na dumadaloy, sumasabay sa ritmo ng damdamin mo, at handang magbigay buhay sa anumang iyong buwin. Kung makikibahagi ka sa isang adhikaing may saysay para sa iyo ngayong araw, mararamdaman mo ang lalim ng iyong layunin sa mundo. Hindi lamang ito para sa sarili mong kapakanan, kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtulong o pagsuporta sa isang adhikain, ikaw ay nagiging bahagi ng isang mas malaking daloy ng kabutihan. Mapapalawak mo ang iyong pangunawa at koneksyon sa mundo. Ang simpleng pagkilos ng malasakit o pakikilahok sa isang positibong gawain ay magbubukas ng panibagong daan sa iyong personal na pag-unlad at magdadala sa iyo ng kakaibang kasiyahan sa puso. Habang pinipilit mong ihanay ang iyong mga kilos sa mga layunin ng iyong puso, bigyang oras mo rin ang sariling magnilay at itanong, paano ko hinahayaan ang aking mga emosyon na hubugin ang realidad ko? Kapag kinilala mo ang anumang anyo ng kalungkutan o pag-aalinlangan sa loob mo, nagsisimula ang proseso ng paglaya. Ang katapangan mong aminin sa sarili na may mga bahagi ng iyong damdamin na hindi mo pa natutugunan ay isang malaking hakbang patungo sa tunay na kagaanan. Sa pamamagitan ng ganitong pagsisiyasat, makikita mo ang puwang sa pagitan ng kung ano ang nais mo at kung ano ang tunay mong nararamdaman. Kapag napunan mo ang puwang na iyon ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili,
lalakas ang iyong paninindigan sa mga desisyong kailangang gawin at tataas ang antas ng iyong kasiyahan sa pang-araw-araw mong buhay. Isipin mo ngayon ang posibilidad na mapalibutan ka ng kapayapaan. Hindi ito isang bagay na kailangang hanapin sa labas, kundi isang bagay na maaari mong maranasan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagyakap sa iyong buong pagkatao, sa lahat ng iyong kalakasan, kahinaan, pangarap at kabiguan. Sa katahimikang ito, mas mauunawaan mo ang sarili mong daloy ng enerhiya at kung paano mo ito maaaring gamitin sa mas epektibo at malikhain na paraan. Ang panahong ito ay isang paanyaya sa iyo upang tanggapin ang kabuuan mo nang walang takot at walang maskara. Masdan mo kung paano ang misteryo ng buhay ay maaaring maging gabay sa paghahanap mo ng direksyon. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng ilang sagot, hindi sa anyo ng malinaw na salita, kundi sa pakiramdam ng katahimikan, ng panloob na pagkapuno. Kapag pinayagan mong lumutang ang mga damdaming ito sa iyong isipan, matutuklasan mong mas malinaw na ang ugnayan sa pagitan ng iyong damdamin at ng mga proyektong nais mong simulan. Kapag nagkakaisa ang iyong panloob at panlabas na mundo, ang lahat ay tila dumadaloy ng mas maayos, parang sining na walang pilit, isang galaw na may ginhawa. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay puti. Isa itong paalala ng kaliwanagan, kapayapaan, at kadalisayan ng layunin. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito o nakapaligid sa iyo ang ganitong kulay, maaari nitong palakasin ang iyong panloob na balanse at klaro sa isipan. Ang maswerteng numero mo naman ay 21 at 38, mga bilang na sumisimbolo ng progreso, ambisyon, at pag-unlad. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalakad sa kalikasan habang nagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng paglalakad sa mga tahimik na lugar, tulad ng parke, tabing dagat, o hardin, mas madali mong maririnig ang tinig ng iyong sarili at makakakuha ka ng mahahalagang sagot mula sa loob mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, Virgo, alalahanin mong lahat ng nararamdaman mo ay bahagi ng iyong pagiging buo. Ang mga pag-aalinlangan, ang mga liwanag ng pag-asa, ang init ng pagnanais, at ang lalim ng damdamin ay hindi kailanman hadlang, kundi hakbang patungo sa isang mas matatag, mas tunay, at mas malikhain mong sarili. Panatilihin ang pag-asa, itaguyod ang tiwala sa sariling kakayahan, at huwag kalimutang magpasalamat sa mga biyayang hindi mo man agad makita, ngunit mararamdaman mo sa anyo ng kapayapaan, inspirasyon, at pagmamahal. Ang araw na ito ay hindi basta isang pahina lamang sa iyong kwento. Isa itong kabanata ng paggising at pag-akyat sa susunod na antas ng iyong personal na paglalakbay. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong hakbang ng may tiwala. Yakapin mo ang iyong damdamin, igalang mo ang iyong intuisyon, at ipagdiwang mo ang kakayahan mong lumikha ng buhay na tunay mong ninanais. Sa bawat sandaling inilalaan mo sa pagninilay, sa bawat kilos ng kabutihan at paglikha, tinatatahi mo ang isang kinabukasang mas makulay, mas payapa, at mas ikaw. Magpahinga ka ngayong gabi ng may pusong punang kapayapaan. Sapagkat sa araw na ito, kahit hindi mo agad makita, ikaw ay yumabong. At bukas, muli kang babangon dala ang panibagong liwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 15, 2025. Habang sinasalubong mo ang araw na ito ng Abril 15, mapapansin mong tila sumasayaw ang universo sa paligid mo, isang tahimik ngunit masiglang pagsayaw ng mga enerhiya na sumasalamin sa kalagayan ng iyong kalooban. Ang kalikasan ng mga pangyayari ay maaaring tila mahirap basahin, ngunit sa ilalim nito ay may mas malalim na mensahe para sa iyo. Ang iyong papel bilang tagapamagitan, bilang taong kayang makakita ng katotohanan mula sa magkabilang panig, ay muling sinusubok. Maaaring maramdaman mong ikaw ay ginagawang tulay sa pagitan ng dalawang taong may hindi pagkakaunawaan, o ikaw mismo ay nasa gitna ng mga desisyong kailangang timbangin. Ang bigat ng inaasahan mula sa iba ay maaaring lumubog sa dibdib mo tulad ng isang alon na dahan-dahang sumasakop sa buhangin. Ngunit tandaan, sa kabila ng iyong natural na hangaring panatilihin ang balanse, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong pangangailangan para lamang matugunan ang kagustuhan ng iba. Ang paalala ng araw na ito ay simple ngunit makapangyarihan, okay lang na umatras sandali. Sa pag-urong na ito, mas mauunawaan mo kung ano ang tunay mong nararamdaman. Sa dami ng iyong ginagawa para sa ibang tao, baka nakakalimutan mong ikaw rin ay nangangailangan ng atensyon, pagmamahal, at pangunawa. Ang pagiging tagapamagitan ay hindi lamang tungkol sa kapayapaan ng iba, ito rin ay tungkol sa iyong sariling kapayapaan.
Ang araw na ito ay tila isang paanyaya para sa iyo na i-check ang sarili mong emosyon at damdamin, mga bagay na maaaring naisantabi mo habang inuuna ang kalagayan ng iba. Ngayong araw ay inihahayag ang enerhiya na naghihimok sa iyo na pakawalan ang mga bagay na hindi na makabuluhan sa iyong pag-unlad. Isipin mo kung gaano kabigat ang pakiramdam ng may dalang mga hindi na kailangang emosyon, alalahanin at pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang laging dalhin ang bigat ng nakaraan. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang bumitaw sa mga kaisipang hindi na nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Ang araw na ito ay nagtuturo na sa pagbitaw mo sa luma, binibigyan mo ng puwang ang bago, ang mas magaan, mas masigla, at mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Ang pagyakap sa isang damdaming puno ng pagkamalikhain at kagaanan ng loob ay isang paraan upang mapaangat mo ang sarili mong enerhiya. Maaari mong mapansin na sa simpleng pagkanta, pagsulat, pagguhit, o kahit paglalakad sa ilalim ng araw, may panibagong sigla kang mararamdaman. Kapag pinili mong damhin ang kasayahan ng kasalukuyan, nagiging posible ang mga solusyon sa mga matagal mo nang iniisip na problema. Tandaan, hindi lahat ng sagot ay kailangang seryoso. Minsan, ang kasagutan ay makikita sa pagngiti, sa pagtawa, at sa pagbibigay ng pahinga sa isipan. Sa mga ugnayang emosyonal, maaaring madama mong mas madalas ang bugso ng damdamin. Ang maliliit na issue ay maaaring lumaki kung hindi mo ito mabibigyan ng sapat na pag-unawa at pasensya. Kaya naman, ang isa sa pinakamahalagang paalala sa araw na ito ay ang maging mulat sa sarili mong nararamdaman. Huwag mong hayaang maipasa mo sa iba ang bigat na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Sa halip, subukan mong unawain ang pinagmumulan ng emosyon na iyong nadarama, ito ba'y dahil sa takot, sa pagod, o sa pag-asang hindi pa natutupad? Sa pagkakaroon mo ng malalim na self-awareness, nagiging mas bukas ang puso mo sa paglikha ng koneksyon na tapat, malalim, at tunay. Ngayon ay may banayad na tulak upang subukan mong lampasan ang mga limitasyon na matagal mo nang nilagyan ng guhit. Ang pagkamausisa na nasa loob mo ay tila humihimok sa iyo na magtanong, sumubok, at tuklasin ang mga posibilidad na dati ay hindi mo inakala. Huwag kang matakot sumubok ng bago. Sa bawat hakbang mong papalayo sa dating kinasanayan, mas nararamdaman mo ang kalayaan at potensyal ng iyong pagkatao. Ang mga bagong kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng bagong perspektiba, at ang bagong perspektiba ay nagbibigay daan sa panibagong sigla. Kapag pinakawalan mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, mga dating pananaw, mga takot, mga kahapon na puno ng alinlangan, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na maranasan ang ligaya sa kasalukuyan. Ang paglago ay hindi lamang resulta ng tagumpay, ito rin ay bunga ng kakayahang bumitaw at magsimula muli. Hindi ka hinihikayat ng araw na ito na maging perpekto. Sa halip, hinihikayat ka nitong yakapin ang sarili mong paglalakbay, kasama ang mga pagkakamali, pag-asa, at lahat ng emosyon na bumubuo sa iyo bilang isang tao. Maswerteng kulay mo ngayon ang bughaw, kulay ng kapayapaan, karunungan, at panloob na katahimikan. Ito ay makatutulong upang maibalik ang balanse sa iyong kaisipan at emosyon, lalo na kapag ikaw ay humaharap sa mga sensitibong usapin. Ang maswerteng numero mo ay 25 at 9. Ang mga numerong ito ay sumasagisag sa pagbabagong loob, pagkumpleto ng isang siklo, at panibagong simula. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, ituring mo itong senyales na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay journaling o ang simpleng pagsusulat ng iyong iniisip, isang tahimik na paraan ng pagpapalaya sa damdamin at pag-unawa sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong umupo sa katahimikan at balikan ang mga nangyari. Ano ang natutunan mo? Ano ang kaya mong pakawalan? Ano ang kaya mong yakapin? Sa bawat pagninilay, mas lumalalim ang iyong pag-unawa sa sariling damdamin, at mas nabubuo ang lakas ng loob mong harapin ang mga susunod na araw. Huwag mong kalimutan na kahit ikaw ay tagapamagitan, ikaw rin ay isang nilalang na may damdamin, pangarap, at pangangailangan. Karapat-dapat kang alagaan, hindi lamang ng iba, kundi ng sarili mo mismo. Sa bawat sandaling pinipili mong pakinggan ang sarili mong tinig, mas pinapalapit mo ang sarili sa isang buhay na mas buo, mas malaya, at mas totoo. Ang araw na ito ay hindi lamang isang pahina sa kalendaryo. Isa itong paalala ng iyong lakas, ng iyong kakayahang magmahal ng walang kapalit, at ng iyong katapatan sa kapayapaang hinahanap ng iyong puso. Patuloy kang magliwanag, Libra. Sa bawat pagsikat ng araw, dala mo ang liwanag ng pagkakaunawaan, ng paghilom, at ng pag-asa, at iyan ang regalong patuloy mong ibinibigay sa mundo.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 15, 2025. Ngayong Abril 15, isang natatanging pagsasanib ng mga enerhiya ang bumabalot sa iyong mundo, habang ang buwan ay nagliliwanag sa Scorpio, pinapalakas ang iyong likas na kagandahan, karisma, at presensya. Ang araw na ito ay puno ng mahika at panloob na tapang, isang araw kung saan ang iyong natural na pang-akit ay lalong nangingibabaw. Ang kumpiyansa na nagmumula mula sa iyong kaibuturan ay tila sumisiklab ngayon, at hinihimok kang yakapin ito ng buong buo. Ang gayong kumpiyansa ay hindi hambog o mapagmataas, ito ay isang tahimik na lakas na nagmumula sa pagiging totoo sa sarili at sa pagtanggap sa kung sino ka talaga. Hayaan mong ang liwanag na ito ay gumabay sa iyong mga pakikipag-ugnayan, sa bawat salita, kilos, at pakikipag-usap, madarama mo ang kakayahang magdulot ng pagbabago hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Ito ang klase ng araw kung kailan maaari mong madama na tinatanggap ka ng mundo sa tunay mong anyo, at maaari mong gamitin ito upang isulong ang mga layunin o relasyong matagal mo nang ninanais na paunlarin. Habang ginagalugad mo ang mga kaganapan ngayong araw, bigyang pansin mo kung paano ang maliliit na sandali ng hiya o pag-aalinlangan ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Hindi kahinaan ang pagiging mahiyain, sa katunayan, ito ay nagpapahiwatig ng lalim ng damdamin at kakayahang magbigay halaga sa mga paligid. Ngunit ngayon ay hinihimok ka ng universo na unti-unting buwagin ang balakid na ito at yakapin ang isang mas totoo at matapang na pagpapahayag ng iyong sarili. Sa tuwing pipiliin mong magsalita ng tapat, sa tuwing pipiliin mong sumubok kahit may kaba, ikaw ay lalong nagiging malaya. Ang mga sandaling ito ay tila maliit, ngunit sa totoo ay sila ang bumubuo ng pundasyon ng iyong mas makulay na hinaharap. Ngayon ay isa ring panahon ng malalim na pagninilay. Habang ikaw ay tahimik na nauupo sa pagitan ng kasalukuyan at mga alaala ng nakaraan, isang banayad ngunit makapangyarihang alon ng pagmumuni-muni ang bumabalot sa iyong isipan. Tumingin ka pabalik hindi upang magsisi, kundi upang maunawaan. Ang iyong mga pagpili, tagumpay, kabiguan, at maging ang mga sandaling tila walang saysay noon, ay may mahalagang silbi sa kung sino ka ngayon. Ang bawat liko ng iyong landas ay nagturo sa iyo ng aral na unti-unting naghuhubog sa iyong katatagan at pagkatao. Gamitin ang mga sandaling ito upang makalalim pa sa iyong damdamin at masuri ang kanilang epekto sa kasalukuyan mong estado sa buhay. Ang paglalakbay na ito ng pag-unawa sa sarili ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapalaya mula sa mga pasaning emosyonal, pagdududa sa sarili, at mga limitasyong wala namang tunay na batayan. Ang presensya ng buwan sa iyong tanda ay maaaring magpaigting din sa iyong pagkahilig sa pagiging tahimik, mapagmasid, at mapanlikha ng mga sikreto. Isa itong magandang paalala na hindi lahat ng impormasyon ay nararapat ibunyag. May mga bagay na kailangang manatiling sagrado, at may mga damdaming kailangang pangalagaan hanggang sa panahon na ikaw ay handa nang ibahagi ito sa tamang tao. Sa araw na ito, makabubuting pag-isipan muna kung sino ang karapat-dapat makaalam ng iyong mga saloobin. Ang mga relasyong may tiwala, respeto, at tunay na pag-unawa lamang ang dapat paglaanan ng iyong mahahalagang bahagi ng sarili. Ngunit kasabay nito, paalalahanan ang sarili na hindi ka nilikhang mag-isa lang sa mga laban. May mga tao sa paligid mo na handang makinig, umalalay, at yumakap sa iyo, kahit pa hindi mo ito laging napapansin. Kaya't ngayon, subukang abutin ang isang taong malapit sa iyong puso, maaaring ito'y kaibigan, kapamilya, o isang mentor na lagi mong maaasahan. Ang pagbabahagi ng iyong iniisip at nararamdaman ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katapangan. Sa ganitong mga pag-uusap, lumalabo ang mga alalahanin at nagiging mas malinaw ang mga pangarap. Sa simpleng pakikinig ng isang tunay na kaibigan, maaaring makahanap ka ng kalinawan at kapanatagan. Hayaan mong ang mga damdaming taglay mo ngayon ay hindi lamang manatili sa loob kundi dumaloy sa mga makabuluhang koneksyon, upang ang iyong paglalakbay ay hindi mo kailangang tahakin ng mag-isa. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa personal na pagbabago. Sa lalim ng iyong emosyon ay naroon ang kapangyarihang humubog ng mas maliwanag na kinabukasan. Huwag matakot sa sariling damdamin sapagkat sila ang tunay mong gabay. Mula sa takot, maaaring umusbong ang tapang. Mula sa pagdududa, maaaring sumibol ang kumpiyansa. At mula sa pagkalito, maaaring lumitaw ang mas matatag na direksyon. Buksan ang iyong puso, hayaang magsilbing ilaw ang iyong intuisyon, at piliing kumilos sa ngalan ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, ang araw na ito ay nagsusulong ng mas matalinong pagpapasya.
Maaaring dumating ang mga pagkakataong kailangan mong suriin kung alin sa iyong mga plano ang dapat unahin. Pakinggan ang bulong ng iyong damdamin, ito ay may dalang katalinuhan. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagpapasya sa trabaho, proyekto, o pananalapi, hayaan mong ang iyong panloob na boses ang maging gabay. Sa larangan ng relasyong personal, ito ay panahong mapagmasid at sensitibo. Mahalaga ngayon ang pag-unawa kaysa sa pakikipagdebate. Piliin ang katahimikan kung kailan kinakailangan, ngunit huwag matakot magsalita kung ang katotohanan ay dapat ipahayag. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay burgundy, isang kulay na sumisimbolo ng lakas ng loob at dignidad. Ito ay nagdadala ng enerhiya ng kumpiyansa at katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Magsuot ng burgundy o magkaroon man lang ng bagay na kulay nito upang palakasin ang iyong panloob na kapangyarihan. Ang mga masuswerteng numero mo ngayong araw ay 3, 11 at 27. Iwasan ang impulsibong desisyon at gamitin ang mga numerong ito bilang simbolo ng balanse, intuisyon, at pasensya. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng journal, pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaan, at pagtahimik upang makinig sa sariling damdamin, mga simpleng bagay na magbubukas sa iyo ng malalim na pag-unawa at mas malinaw na direksyon. Bilang panghuling payo, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng tahimik na sandali. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang katahimikan ay nagiging pintuan ng karunungan. Ang tunay mong lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong sinasabi, kundi sa lalim ng iyong naiintindihan. Piliin mong maging totoo, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat sa mga aral, sa mga damdaming bumalot sa iyo, at sa liwanag na patuloy na nagbibigay daan. Isara ang araw na may katahimikan, may pagmamahal sa sarili, at may pananalig na ang iyong bukas ay lalong magiging mas malinaw, mas maliwanag, at mas mapagmahal. Ang araw na ito ay hindi lamang basta dumaan, ito ay naging tulay upang ikaw ay mapalapit sa iyong mas mataas na layunin. Yakapin ito ng buong puso. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 15, 2025. Ngayon, habang ang ika-18 ng Abril ay unti-unting lumalalim, may kakaibang enerhiya sa hangin na tila nag-aanyaya sa iyo na maglakbay sa kailaliman ng iyong mga panaginip at imahinasyon. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya mula sa universo upang dahan-dahan mong tuklasin ang bahagi ng iyong sarili na madalas na hindi mo nabibigyan ng pansin, ang iyong subconscious, o ang hindi mo kadalasang nakikitang bahagi ng iyong isipan. Ito ay ang lugar ng iyong pinakatotoong damdamin, mga nais na hindi mo laging inaamin, at mga pangarap na tila ba ibinabaon mo sa katahimikan. Sa iyong likas na lakas ng loob na ipahayag ang iyong mga paniniwala, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ngayon ang kahalagahan ng panandaliang pagninilay. Minsan, sa kagustuhan mong marinig at maipahayag ang iyong panig, maaaring nakakaligtaan mo ang katahimikan na kailangang pagdaanan upang mas maging malinaw ang mensahe ng iyong puso. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng pananalita, kundi sa lalim ng pagkaunawa sa sarili. Sa pamamagitan ng pagsilip sa pinagmumulan ng iyong damdamin at opinyon, mas magkakaroon ka ng kalinawan sa iyong mga kilos at desisyon. Ang simpleng paglalakad sa kalikasan o ang paglalaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili ay maaaring makatulong upang payapain ang anumang pag-aalab sa iyong loob. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ito ay panahon ng pakikinig, hindi lamang sa sinasabi ng iba, kundi lalo na sa mga bulong ng iyong kalooban. Kapag natutunan mong bigyang pansin ang mga mensahe mula sa iyong loob, mas nagiging buo at malinaw ang landas na iyong tatahakin. Ito rin ay panahon para mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo, na siyang magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa araw na ito, ang iyong mga panaginip at imahinasyon ay hindi lamang basta-basta mga naiisip na lumilipad sa isip. May taglay itong kapangyarihan na kayang hubugin ang iyong realidad. Kapag pinayagan mong umagos ang iyong malikhaing enerhiya nang walang pag-aalinlangan, may posibilidad kang makadiskubre ng mga bagong ideya, proyekto, o layunin na magpapalawak ng iyong pananaw. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa mga inaakala mong limitasyon. Sa halip, yakapin mo ang posibilidad na may mas marami ka pang kayang gawin, kayang marating, at kayang baguhin sa sarili mo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at sa mundo mo. Ang pagyakap sa iyong mga pangarap ay isang paanyaya para mas mapalapit ka sa iyong tunay na sarili.
Hindi mo kailangang magmadali o pilitin ang mga bagay, ang mahalaga ay ang pagiging bukas mo sa kung anong pwedeng lumitaw mula sa loob mo. Ipagdiwang mo ang araw na ito bilang isang oportunidad na maging malaya sa mga takot, alinlangan, at panghuhusga. Hayaan mong ang iyong imahinasyon ang magdala sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan, ngunit kailangan mo palang maranasan upang lubos mong maunawaan ang halaga mo sa mundong ito. Sa aspeto ng pag-ibig, maaaring ikaw ay makaranas ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha o sa isang taong malapit sa puso mo. Ang pagiging totoo sa iyong damdamin, kahit ito'y mahirap o masakit, ay susi upang mapanatili ang isang matibay at malusog na ugnayan. Kung ikaw naman ay walang karelasyon sa ngayon, huwag mong ipagwalang bahala ang halaga ng pagmamahal sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-unawa sa iyong sariling emosyon, mas nagiging handa kang tumanggap at magmahal muli. Sa trabaho o karera, ang araw na ito ay mainam para sa pag-isip ng mga long-term plans. Habang pinapakiramdaman mo ang iyong inner self, maaaring may bigla kang maunawang ideya o layunin na dapat mong simulan. Huwag mong baliwalain ang kutob, karaniwan, ito ang tinig ng iyong mas mataas na kaalaman. Pakinggan ito. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang proyekto o desisyon, maaaring makatulong ang paghinga ng malalim, ang pagsusulat ng iyong mga naiisip, o ang simpleng pahinga upang magkaroon ng panibagong pananaw. Pagdating naman sa kalusugan, magandang araw ito upang pakinggan ang mga pangangailangan ng iyong katawan. Kumusta ang tulog mo? Kumusta ang paggalaw mo sa araw-araw? Ito rin ang panahon upang bigyang halaga ang holistic well-being, ang balance ng isip, katawan, at damdamin. Maglaan ng oras para sa self-care, kahit ito'y simpleng stretching, pag-inom ng mas maraming tubig, o pagkain ng masustansyang pagkain. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Sa usaping pinansyal, huwag kang mabahala kung may kaunting pagbagal o pagdadalawang isip ka sa mga gastos mo ngayon. Ang araw na ito ay para sa pagmumuni-muni at pag-aayos ng iyong mga plano, kaya mas mainam kung magiging maingat ka sa mga desisyong may kaugnayan sa pera. Pag-aralan mong mabuti ang iyong mga prioridad at siguraduhing naayon ito sa iyong mga long-term goals. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay kulay berde, sumisimbolo ng kasariwaan, balanse, at bagong simula. Ang mga maswerteng numero mo ay 7, 11, at 22, mga bilang na nagdadala ng espiritual na liwanag, intuisyon, at harmonya. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa journal tungkol sa iyong mga damdamin at pangarap, paglalakad sa paligid na may kasamang pagmumuni-muni, at pakikipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga plano o iniisip. Ang mga simpleng gawain ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong loob at pagpapalinaw ng iyong landas. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway mapagtanto mo na ang lakas ay hindi lamang matatagpuan sa pagkilos, kundi sa pagninilay at pagtanggap din sa mga sandaling pinakikinggan mo ang sarili mo, mas naiintindihan mo ang mundo at ang papel mo rito. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang iyong mga damdamin, sapagkat ito ang gabay mo tungo sa mas mataas na antas ng pagkatao. Yakapin mo ang enerhiya ng araw na ito, ang tahimik ngunit makapangyarihang panawagan ng iyong kaluluwa, at hayaang magbukas ito ng mga bagong daan ng pananaw, inspirasyon, at pag-asa. Ito ang sandali para palakasin ang iyong tiwala sa sarili. Minsan, ang pinakamalalalim na pagbabago ay hindi nangyayari sa mga malalaking hakbang, kundi sa mga tahimik na sandaling pinipiling makinig, umunawa, at magmahal, una sa lahat, sa iyong sarili. Huwag matakot sa mga katanungan na lumilitaw mula sa loob, sa halip, yakapin ito bilang mga hakbang patungo sa iyong personal na pagbabagong espiritual at emosyonal. Ang araw na ito ay paalala na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, unti-unti mong binubuo ang mas matatag, mas maligaya, at mas ganap na bersyon ng iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 15, 2025. Ngayon, habang ang ika-18 ng Abril ay unti-unting lumalalim, may kakaibang enerhiya sa hangin na tila nag-aanyaya sa iyo na maglakbay sa kailaliman ng iyong mga panaginip at imahinasyon. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya mula sa universo upang dahan-dahan mong tuklasin ang bahagi ng iyong sarili na madalas na hindi mo nabibigyan ng pansin, ang iyong subconscious, o ang hindi mo kadalasang nakikitang bahagi ng iyong isipan. Ito ay ang lugar ng iyong pinakatotoong damdamin, mga nais na hindi mo laging inaamin, at mga pangarap na tila ba ibinabaon mo sa katahimikan.
Sa iyong likas na lakas ng loob na ipahayag ang iyong mga paniniwala, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ngayon ang kahalagahan ng panandaliang pagninilay. Minsan, sa kagustuhan mong marinig at maipahayag ang iyong panig, maaaring nakakaligtaan mo ang katahimikan na kailangang pagdaanan upang mas maging malinaw ang mensahe ng iyong puso. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng pananalita, kundi sa lalim ng pagkaunawa sa sarili. Sa pamamagitan ng pagsilip sa pinagmumulan ng iyong damdamin at opinyon, mas magkakaroon ka ng kalinawan sa iyong mga kilos at desisyon. Ang simpleng paglalakad sa kalikasan o ang paglalaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili ay maaaring makatulong upang payapain ang anumang pag-aalab sa iyong loob. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ito ay panahon ng pakikinig, hindi lamang sa sinasabi ng iba, kundi lalo na sa mga bulong ng iyong kalooban. Kapag natutunan mong bigyang pansin ang mga mensahe mula sa iyong loob, mas nagiging buo at malinaw ang landas na iyong tatahakin. Ito rin ay panahon para mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo, na siyang magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa araw na ito, ang iyong mga panaginip at imahinasyon ay hindi lamang basta-basta mga naiisip na lumilipad sa isip. May taglay itong kapangyarihan na kayang hubugin ang iyong realidad. Kapag pinayagan mong umagos ang iyong malikhaing enerhiya nang walang pag-aalinlangan, may posibilidad kang makadiskubre ng mga bagong ideya, proyekto, o layunin na magpapalawak ng iyong pananaw. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa mga inaakala mong limitasyon. Sa halip, yakapin mo ang posibilidad na may mas marami ka pang kayang gawin, kayang marating, at kayang baguhin sa sarili mo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at sa mundo mo. Ang pagyakap sa iyong mga pangarap ay isang paanyaya para mas mapalapit ka sa iyong tunay na sarili. Hindi mo kailangang magmadali o pilitin ang mga bagay, ang mahalaga ay ang pagiging bukas mo sa kung anong pwedeng lumitaw mula sa loob mo. Ipagdiwang mo ang araw na ito bilang isang oportunidad na maging malaya sa mga takot, alinlangan, at panghuhusga. Hayaan mong ang iyong imahinasyon ang magdala sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan, ngunit kailangan mo palang maranasan upang lubos mong maunawaan ang halaga mo sa mundong ito. Sa aspeto ng pag-ibig, maaaring ikaw ay makaranas ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha o sa isang taong malapit sa puso mo. Ang pagiging totoo sa iyong damdamin, kahit ito'y mahirap o masakit, ay susi upang mapanatili ang isang matibay at malusob na ugnayan. Kung ikaw naman ay walang karelasyon sa ngayon, huwag mong ipagwalang bahala ang halaga ng pagmamahal sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-unawa sa iyong sariling emosyon, mas nagiging handa kang tumanggap at magmahal muli. Sa trabaho o karera, ang araw na ito ay mainam para sa pag-isip ng mga long-term plans. Habang pinapakiramdaman mo ang iyong inner self, maaaring may bigla kang maunawang ideya o layunin na dapat mong simulan. Huwag mong baliwalain ang kutob, karaniwan, ito ang tinig ng iyong mas mataas na kaalaman. Pakinggan ito. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang proyekto o desisyon, maaaring makatulong ang paghinga ng malalim, ang pagsusulat ng iyong mga naiisip, o ang simpleng pahinga upang magkaroon ng panibagong pananaw. Pagdating naman sa kalusugan, magandang araw ito upang pakinggan ang mga pangangailangan ng iyong katawan. Kumusta ang tulog mo? Kumusta ang paggalaw mo sa araw-araw? Ito rin ang panahon upang bigyang halaga ang holistic well-being, ang balance ng isip, katawan, at damdamin. Maglaan ng oras para sa self-care, kahit ito'y simpleng stretching, pag-inom ng mas maraming tubig, o pagkain ng masustansyang pagkain. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Sa usaping pinansyal, huwag kang mabahala kung may kaunting pagbagal o pagdadalawang isip ka sa mga gastos mo ngayon. Ang araw na ito ay para sa pagmumuni-muni at pag-aayos ng iyong mga plano, kaya mas mainam kung magiging maingat ka sa mga desisyong may kaugnayan sa pera. Pag-aralan mong mabuti ang iyong mga prioridad at siguraduhin na ayon ito sa iyong mga long-term goals. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay kulay berde, sumisimbolo ng kasariwaan, balanse, at bagong simula. Ang mga maswerteng numero mo ay 7, 11, at 22, mga bilang na nagdadala ng espiritual na liwanag, intuisyon, at harmonya. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa journal tungkol sa iyong mga damdamin at pangarap, paglalakad sa paligid na may kasamang pagmumuni-muni, at pakikipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga plano o iniisip. Ang mga simpleng gawain ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong loob at pagpapalinaw ng iyong landas.
Sa pagtatapos ng araw na ito, naway mapagtanto mo na ang lakas ay hindi lamang matatagpuan sa pagkilos, kundi sa pagninilay at pagtanggap din sa mga sandaling pinakikinggan mo ang sarili mo, mas naiintindihan mo ang mundo at ang papel mo rito. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang iyong mga damdamin, sapagkat ito ang gabay mo tungo sa mas mataas na antas ng pagkatao. Yakapin mo ang enerhiya ng araw na ito, ang tahimik ngunit makapangyarihang panawagan ng iyong kaluluwa, at hayaang magbukas ito ng mga bagong daan ng pananaw, inspirasyon, at pag-asa. Ito ang sandali para palakasin ang iyong tiwala sa sarili. Minsan, ang pinakamalalalim na pagbabago ay hindi nangyayari sa mga malalaking hakbang, kundi sa mga tahimik na sandaling pinipiling makinig, umunawa, at magmahal, una sa lahat, sa iyong sarili. Huwag matakot sa mga katanungan na lumilitaw mula sa loob, sa halip, yakapin ito bilang mga hakbang patungo sa iyong personal na pagbabagong espiritual at emosyonal. Ang araw na ito ay paalala na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, unti-unti mong binubuo ang mas matatag, mas maligaya, at mas ganap na bersyon ng iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-15 ng Abril, 2025. Ngayong araw, ika-15 ng Abril, habang ang buwan ay nagmamasid mula sa Scorpio, mararamdaman mo ang isang partikular na lakas at tensyon sa hangin. Ang phase ng buwan na ito ay nag-aanyaya sa iyo na huminga ng malalim at harapin ang kalaliman ng iyong emosyon ng tapat at may tapang. Bilang isang Aquarius, may kakaibang kakayahan ka upang magsabog ng iyong sariling enerhiya at mag-iwan ng malalim na impresyon sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong walang takot at tapat na pamamaraan ng pamumuhay ay isang yaman na dapat mong yakapin. Sa araw na ito, hayaan mong maging gabay ang enerhiyang ito habang tinatahak mo ang iyong araw. Bawat hakbang ay magiging isang hakbang patungo sa higit pang kaalaman tungkol sa iyong sarili at kung paano mo nakikita ang iyong mundo. Habang ikaw ay dumadaan sa mga karanasan at mga ugnayan sa araw na ito, maglaan ng oras upang magmuni-muni at pag-isipan ang mga aspeto ng iyong tunay na pagkatao na maaaring hindi mo pa natutuklasan. Ang araw na ito ay naglalaman ng isang mahalagang pagkakataon para sa malalim na pagsusuri ng iyong sarili at ng iyong mga layunin. Habang hinaharap mo ang mga alon ng emosyon, magsimula sa pagpapatawad sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang pagpapatawad ay isang malakas na hakbang patungo sa pagpapalaya ng iyong puso mula sa mga pasakit ng nakaraan, at ngayon ay ang tamang panahon upang pakawalan ang galit at hinagpis upang magbigay daan sa mas positibong enerhiya at paglago. Pansinin kung paano ang bawat hakbang patungo sa pagpapatawad at kaligayahan ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong personal na proseso ng pagpapagaling. Sa mga sandaling ito, alalahanin na ang mga sugat ay may kakayahang maghilom, at ikaw ang may kapangyarihang magbigay ng kalinawan at kapayapaan sa iyong puso. Habang ang iyong mga likas na instincts ay maaaring magdala sa iyo sa mga social gatherings, mag-ingat ngayon dahil ang impluensya ng Scorpio ay maaaring magpalakas ng mga depensa sa mga tao sa paligid mo. Ang kapaligiran ay maaaring magmukhang puno ng tensyon, at maaaring mahirapan kang mag-connect ng malalim sa iba. Subalit, sa halip na magsimula ng mga pakikipag-ugnayan sa mga tao, maglaan ng oras para sa iyong sariling personal na pagninilay at pagpapagaling. Huwag madaliin ang mga relasyon na maaaring hindi pa handa para sa mas malalim na koneksyon. Ibigay ang iyong enerhiya sa mga bagay na magpapalalim ng iyong pagkabukod tangi, tulad ng pagmumuni-muni at pagsusuri sa iyong mga damdamin. Huwag matakot na tahakin ang iyong landas mag-isa, dahil dito mo matutuklasan ang mga mas malalim na bahagi ng iyong sarili. Sa iyong paglalakbay sa loob ng iyong sarili, makikita mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang mga sandali ng katahimikan at kalinawan ay magpuno ng iyong puso. Ito ang pagkakataon upang makinig sa iyong mga iniisip at damdamin, at maglaan ng oras upang makita kung ano ang tunay na mahalaga. Magtiwala sa iyong natatanging pananaw sa buhay, sapagkat ito ang magsisilbing gabay mo sa bawat hakbang patungo sa hinaharap. Magtiwala na ang iyong espiritu ay may lakas upang magtagumpay at magbigay ng pagbabago hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mundo sa iyong paligid. Ang pagyakap sa iyong mga emosyon at mga karanasan ay magdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas ng kaligayahan at personal na kasiyahan. Ang mga maswerteng numero mo para sa araw na ito ay 1, 5, at 7.
Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at maaaring magdala ng positibong daloy ng enerhiya sa iyong mga aksyon. Ang maswerteng kulay na makakatulong sa iyo ay maroon, isang kulay ng lakas at sigla. Magdala ng anumang bagay na may maroon na kulay o magsuot ng ganitong kulay upang madala ang mga positibong vibrations sa iyong araw. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay nakatuon sa personal na pagpapagaling at pagninilay. Maglaan ng oras upang mag-isip at mag-reflect, maging ito man ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga iniisip, pagninilay, o pakikinig sa mga paborito mong himig. Ang pagiging maligaya at kontento sa iyong sarili ay magbibigay daan sa mas magaan na relasyon at tagumpay sa mga pakikipag-ugnayan sa iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga magagandang bagay na nangyari at ipagdiwang ang mga hakbang patungo sa personal na paglago. Ang bawat hakbang, kahit na ito ay mabagal, ay isang patunay ng iyong lakas at kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Magtiwala na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli at magtakda ng mga bagong layunin. Ipagdiwang ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay, dahil sa mga maliliit na hakbang na ito mo matutuklasan ang iyong tunay na potensyal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 15, 2025. Ngayon ay may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo, Pisces, habang tinatahak mo ang agos ng iyong emosyon. Maaaring mapansin mo na ang iyong likas na kahinaan ay lumitaw, isang malumanay na paalala ng lakas na matatagpuan sa iyong kabaitan. Sa araw na ito, maging maingat sa kung paano ang tindi ng iyong mga damdamin ay maaaring magbigay daan sa iyong mga desisyon at ang iyong mga interaksyon sa mga tao sa iyong paligid. Tandaan mo na ang iyong mga emosyon ay hindi palaging isang bagay na dapat pagtakhan, kundi isang gabay na maaaring magbukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang pagiging tapat sa iyong damdamin ay hindi isang kahinaan, kundi isang paraan ng pagpapalakas sa iyong sarili at pagyakap sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Habang ang buwan ay naglalakbay sa Scorpio, tinatawagan ka nitong yakapin ang mga posibleng tunggalian na maaaring lumitaw sa iyong landas. Ang hamon ay hindi magpanik o mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy sa pagharap sa lahat ng pagsubok ng may kalmadong puso at isipan. May kakayahan kang magtiwala sa iyong intuisyon upang magabayan ka sa mga magulong agos ng buhay. Ang iyong kakayahang magmuni-muni sa nakaraan ay magbibigay daan sa iyo upang masuri kung ang patuloy na paghawak sa sakit at paghihirap ay makikinabang pa sa iyong espiritu. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay matatagpuan sa iyong kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Pagnilayan mo ito at matutunan mong magpakasaya sa maluwag na puso na hindi karga ang mga lumang sama ng loob. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang ipagkaloob ang pagpapatawad, hindi lamang bilang isang pagbabalik loob sa iba, kundi bilang isang pagbabalik loob sa iyong sarili. Ito ay isang pagkakataon upang alagaan ang iyong sarili mula sa loob at alisin ang anumang pagkabigat na dala ng mga lumang sugat. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na hakbang, ngunit ito ay isang hakbang na magdadala ng mas malalim na kaligayahan sa iyong buhay. Ang proseso ng pagpapatawad ay magdadala ng kaliwanagan at kagaanan sa iyong buhay, at magpapalakas ng iyong kakayahang tanggapin at magpatuloy ng walang dalang pasanin. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni at pagnilayan ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo paganap na napapatawad. Isipin mo kung paano ang pagpapatawad ay hindi lamang magpapagaan ng iyong puso, kundi magbibigay daan din sa mas magaan na relasyon sa mga tao sa paligid mo. Hindi madaling bitawan ang mga sakit na naranasan mo, ngunit tandaan na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pag-release ng mga bagay na hindi mo na kayang dalhin. Ang pagpapatawad ay isang proseso, at habang ikaw ay patuloy na maglalakbay sa landas ng pagpapatawad, matututo ka ring magbigay ng mas malalim na pagmamahal sa iyong sarili. Mahalaga rin na maglaan ka ng panahon para mag-reflect at alamin kung ang iyong mga emosyon at damdamin ay may saysay at kabuluhan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Huwag mong hayaan na ang mga hindi kinakailangang balakid ay makaapekto sa iyong desisyon. Mas maraming oras na inilaan sa pagninilay, mas malilinawan mo ang iyong direksyon at mga hakbang na tatahakin. Ang kalinawan ay magbibigay ng lakas sa iyong kalooban upang magpatuloy sa mga susunod na hakbang. Pagdating sa iyong mga relasyon, maglaan ng oras upang ipakita ang iyong malasakit at pangunawa sa mga mahal mo sa buhay.
Ang simpleng gestures ng kabutihan at pagkalinga ay may malaking epekto sa kanila at makakatulong itong magpatibay ng mga ugnayan. Sa pag-aalaga sa sarili at sa iba, matututo kang magbigay ng walang inaasahang kapalit at ito ay magbibigay sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kagalakan. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ay ang lilang kulay na magsisilbing simbolo ng iyong espiritual na lakas at mas mataas na kaalaman. Ang bilang na magdadala ng swerte ay 5. At ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ay ang magsagawa ng mga introspective na aktibidad tulad ng pagsusulat, pagninilay, o pagganap ng mga sining na makakatulong sa iyong pagpapatawad at pagpapalaya sa sarili. Ang mga simpleng gawaing magbibigay pansin sa iyong emosyonal na kalusugan ay magiging makabuluhan sa araw na ito at maaaring magdulot ng malaking pag-unlad sa iyong personal na buhay. Sa pagtatapos ng araw, magsimula kang magpasalamat sa lahat ng mga hakbang na iyong ginagawa upang mapatawad ang iyong sarili at ang iba. Ang proseso ng pagpapatawad ay magdadala sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at kaginhawaan. Sa pagbuo ng mga positibong relasyon at sa pagpapalaya ng iyong puso mula sa mga nakaraang pasakit, matutuklasan mo ang higit pang kaligayahan at kaliwanagan sa iyong buhay. Patuloy mong yakapin ang iyong tunay na sarili, at palaging alalahanin na sa pamamagitan ng pagpapatawad ay nagsisimula ang tunay na kalayaan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,